Okay, maaaring mga taga Davao na wala na ngayon sa Davao City, maaaring namimiss na ang maglakad sa Davao City. Walking. So ito na 'yon. Iaalay ko tong video na to para sa inyo. So lakad lang tayo dito sa may Bahada area, sa may GP Laurel, sa may Victoria Plaza. Na kung saan malaki na ang pinagbago. So Victoria Plaza lang yung meron andyan. Wala tong ganito dati, walang mga Bureau of Fire Protection, walang police. Pero ngayon meron na Meron mga na dito, meron ng mga establishment, government establishment, DILG. So maraming changes kung kayo nawala sa Davao City 14 years or 20 years na nakalipas. So grabe, massive changes talaga sa Davao City, and landscape talaga nagbago. Binago ang landscape of Davao City dahil sa mga nagsilipana at nagsipuntahan dito. Dinagsa tayo ng mga private investors or yung mga business sectors, mga investors galing sa Manila and Visayas, sa mga Cebuland Master, mga Ayala, Gokongwei, Robinson, mga ganyan. O ano pa, mga Cebuland Master na mention ko na yon, Mega World, at kung ano pang mga interesadong mag-invest tayo na mga mixed-use development sa Davao City. So sobrang laki ng pinagbago, lalo na itong bandang Victoria Plaza, kasi nga ito natatanggalin na siya. Wala pa to, dati Victoria Plaza lang siya, walang ganito. Ngayon meron na, tapos meron ng ganito, tatanggalin siya ulit, gigibain at babaguhin siya, gagawin siyang parang finance hub, BPO, ganyan. Tapos magkakaroon ng drainage system, yung tulay nating inakyatan dati para makatawid, wala na, tinanggal na rin siya. And kapag dito ka naman na area titingin, meron tayong makikita dito na panibagong gusali. So that's Ivory Residences. So condominium ulit yan sa may bandang DMSF. I don't know kung nagmamayari yan ay DMSF, pero parang within the vicinity kasi ng DMSF. Tapos dito naman merong isang parang yan, basta nakaakyat ako dyan sa taas na yan. Nagkape kami, kasama ko yung nanay ko. Maganda kasi ang view. Dr. Gahol, Dr. A. Gahol, DMSF. Yan, DMSF, Davao Medical School Foundation. Diyan nag-aaral ang mga Indian nationals. Kasi world class yan, daming Indian, Indian nationals, world class kasi ang DMSF. Maraming mga graduate dyan na talagang nakapasa. Ang Davao. So dati hindi pa ganyan hindi pa ganyan kaluwag ang daan sa may Dr. Gahol. Yan, parang two-way lane lang talaga yan. Ngayon, two-way lane with expansion, tapos meron pang drainage na dati open canal ang drainage dyan, ngayon ay walkway na siya. May mga madadaanan na ang mga estudyante. So dati share ang mga naglalakad sa kalsada ng mga sasakyan. Galing, di ba? So grabe, massive changes sa Davao City landscape dahil sa maraming mga establishment kaya nito. Ito ang aking nilalakaran ngayon, bago lang to, nung mga nagdaang mga ilang taon, wala pa to dito. Like pa to dito, mga bato-bato, lupa at damo, ganyan, example damo. Pero ngayon meron na siyang takip. Ibig sabihin is hinukay ito, nilagyan ng mga culvert, round culvert, drainage, tapos pinakpan. So yun, Omerts ang pangalan pala niyan. Omerts Bistro and Lounge. So maganda dyan magkape, try nyo. Masarap pati ang nila, Blueberry and cheesecake, sabi ni Bilay. Cheesecake, masarap ang cheesecake dyan sa 7th floor. Diba? So ang laking pinagbago to the point na si Tatay Digong noong 2022 umuwi siya sa Davao, galing sa kanyang trabaho sa kanyang opisina sa Manila. So 6 years din naman talaga siyang natatrabaho sa manahan niya, so matagal din yun. Kaya nung pagkabalik ng Davao na na siya, na loss of sight. Hindi ibig sabihin na wala na siya sa hindi niya na malaman kung asa na siya banda, kasi nga yung mga landmarks na natatandaan niya pa dati, na masasabi niya, oy, ito na yung si Emerito na to dito, ito na yung Bahada, kasi nga nawala na yun sa kanyang alaala, gawa nung nagbago nga yung landscape ng syudad. Sige, mauna ka muna, Chong, at okay ang bago siguro yun, freshman yan dito sa Davao City, bagong salta na yan siguro si Kuyang Indian, kasi may amoy pa siya, matapang pa. So dito patatandaan ko yun, sa akin lang, patatandaan ko na ang Indiano dito ng mga estudyante ay bagong salta na sa syudad ng Davao City.
or freshmen, first year college, kasi amoy pa sila, amoy Indiano pa sila, pero kapag tumagal na, mabango na sila. So nawala si Tata Digong sa lugar nung tinuro siya ni Senator Bongo. So sabi niya, ang laki ng ano na pala to, si Emreto na pala or Bahada na pala. Hindi ko alam kasi hinanap niya yung mga area na may mga lupa, may mga bakanting lote, ganyan, yung may mga punong kahoy. So yung mga yon na mga landmarks na kanyang tinatandaan ay wala na, no? So nawala na sa kanyang paningin kasi nga napalitan na ng mga high-rise buildings. So yan po yung mga sa inyo dyan na nanonood na hindi na nakatira sa Davao ngayon. Matagal na nawala, like 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years. So ito yung pinakamalaking pagbabago sa ating nilalakaran ngayon dito sa may particular ng Bahada or GP Laurel Avenue sa may Victoria Plaza papuntang Abrisa Mall. Totoo naman talaga, di ba? Nung wala pang Abrisa, ano lang yan dati, vacant lot lang yan. May mga natitinda ng mga paso. Oo, may mga natitinda ng mga bulaklak o mga flower pots or flower in pots or mga plants, ganyan. Kasi ito pala siya is Holy Child ulit sa unahan. Tama ba? Holy Child ba? O Holy Trinity, whatever. Basta may eskwelahan dyan. Shout out ko lang kila sino yun? Jose family. So dyan sila nakatira daw dati. Anyway, so ito yung Garcia Heights. Di ko alam kung ano tawag sa kali na to dito. Basta pag sinabing Garcia, ito na yun, Garcia Heights. Tapos pag nagpas mo dyan sa unahan ay Bacaca Road na siya. Tapos Circumferential Road. Tapos Salinas Road naman sa kabila, papuntang San Antonio Hillside area. San Antonio, Santo Niño, tagos sa ang tawag doon sa may Davao Jones Academy. Ay hindi, Davao Jones Academy, sa may Ford Academy pala, Ladislao. Yun, katumbo ko din. O diba? O, Garcia Heights. So, sino mga nakatira dito, mga estudyante dito nag-aaral dati sa Davao at yan ang ngupahan, boarding house. May mga pads, may mga estudyante dyan. Anyway, so lakad tayo diretso sa may Abrisa Mall. Okay, itong natin nilalakaran, walang ganito dati. Walang mga railings at hindi pa siya simentado ang ating walkway, pathway. Tapos itong crossing na to, kung ano-ano lang mga pinaglalagay dyan ng mga Korean, parang 7-Eleven na mga convenience store, ganyan. O ngayon, wala na. Ito matagal na to, lumang building, lumang structure, ang galing. So andyan pa rin siya, hindi siya binago, hindi pa siya giniba at pinalitan ng mas bago, mas modernong gusali. O ito, galing, roast beef shop, naka drive-thru. Nasubukan ko mag drive-thru dyan, sikip. Oo, hindi pwede sa mga bunggo, naka-bunggo, naka-adam, naka-elf. Nag drive-thru, naka-elf, siyempre, di ba? Regina Compound. So yung Regina Compound, nabago na rin yung landscape nila dito kasi merong Sida Hotel. So mula nung binili ng Ayala itong lugar na to dito, so nabago masyadong tumaas ang value ng mga property kasi nga commercial area na siya, business district na. So dati bakanting lote, or hindi ba sa bakanting lote, basta siya, parang lote na talaga sana, may mga bodega na nagbebenta ng mga paso, na mga clay pot, mga ganyan. Tapos may mga bulaklak. So ngayon, ito na, napakalaking 10 hectares daw to na Ayala. So ito yung mga property na nakatayo dito, upscale residentials, merong condominium and hotel, condotel na area kung tawagin, pero talaga yan, kilala siya sa pangalang Ion Tower. Insperia, condominium, tama, condominium. Tapos ito, Abrisa de Ayala Mall and Robinson. Imcor, matagal na yan ang Imcor dyan. Hindi ganun katagal, pero kahit paano, mga early 2000 andyan na yan. Mga 2005, 2006. So, existing na yan dyan. So, as far as I remember, yan ay siya ang halos nag-iisang malaking gusali dito sa lugar. Next to Dorian Hotel, sa likod natin. Nga pala, Dorian Hotel, asa na? Yun, So, giniba siya ulit. Maganda yan, magandang disenyo yan dati. Dorian inspired talaga siya. Okay, so dito na tayo sa Sida Hotel, Abrisa, Ayala. So, naglalakad lang tayo, nag-burn tayo ng mga fats or yung mga sugars and carbs and calories mula sa ating kinaing napakaraming kanin kanina. So, at least hindi tayo magkaroon ng diabetes for today's video kasi nga nabuburn na nga natin. Nabuburn yung mga yun.
So okay na, papasok pa tayo ng Abrisa Ayala Malls. And meron akong gagawin ulit dito, meron akong transaction. At sana ay nagustuhan nyo ang short trip natin, no? Short vlogs, di ba? Or quick tour. So laking ano ha, laking pinagbago. As in, maaari kayong ano, ma-lost and found. Lost and found. Maaring mawala kayo sa ano, ma-lost of direction kayo. Gawa nung binago nga talaga ang landscape ng Davao City nitong mga nagsisulputang mga high-rise buildings and skyscrapers.